Okay, so hello everyone. I'm Prof. Buddy and welcome sa ating online classroom tutorial. This content na-prepare ko para do sa grade 11, the Computer Systems Servicing strand for the Senior High School in Systems Plus Computer College. So dito, i-discuss ko kung yung mga different parts ng motherboard, no? Kung ano yung mga functions nila and how do they perform. So, dito guys, ito kung masasabi natin yung old motherboard tsaka yung modern motherboard. So, i-discuss natin sa ating next topic, ano nga ba yung old motherboard tsaka yung mga modern motherboard. Okay, so kung makita natin dito sa ating screen, meron tayong 16 parts na naka-compile dun sa ating motherboard. Okay? So, number one, di ba? So, yun yung CPU socket. So, pag sinabi natin yung CPU socket, meron tayong mga tinatawag natin na LAN gray area at pin gray area. So, depende yan sa processor na i-insert natin dito sa ating CPU socket. So, it is where, no, yung part na kung saan dito tayo maglagay ng ating microprocessor. So, ibig sabihin yan, meron siyang mga guide na hindi lang kailangan natin ng force para i-insert yung yung processor, and ang gagawin natin diyan, i-pull up lang natin yung lever na yan, tsaka natin hanapin yung guide para ma-insert natin yung ating microprocessor. So once na ang microprocessor is na-insert, no, mga technician, nilalagyan natin yan ng thermal paste. So yung thermal paste na nilagay doon sa taas ng microprocessor, ay siya yung makukontrol ng heat, no? So, after ng thermal paste niya, maglalagay tayo ng heatsink. So, yung heat na nagaling sa microprocessor with the thermal paste ay magta-transfer yan dun sa heatsink. So, yung heatsink na yan, siya yung mag-absorb lahat ng heat na napupunta dun kay microprocessor. Kasi si microprocessor, siya yung brain ng ating computer system, siya yung tinatawag na nagpa-process. So once na mainit yan, pwede yung magkaroon ng malfunction, pwede yung mag-restart or pwede masira. So after ng heatsink, maglalagay tayo ng cooling fan. So yung function naman ng cooling fan is to blow. Ilalabas niya yung heat na nanggagaling sa heatsink. So yung heatsink dyan is a metallic device. It is used to absorb heat coming from the microprocessor para ma-maintain na malamig yung yung part na ito dito sa ating microprocessor. Okay? So that is the explanation about the processor, the CPU socket, the cooling fan, and the heatsink. So number 2, we have the north bridge. Ito yung north bridge with heatsink. So bakit mayroong heatsink? Kasi nag-absorb din siya ng heat. So, meron din siyang tinatawag natin na microcontroller. So, yung north bridge, no, saan ba natin pwede makita? So, sabi nga ng draw a line between the microprocessor and the memory, no, ito yung memory, microprocessor. Between that is called the north bridge. So, yung north bridge serve as bridge, no, serve siya as tulay para magkaroon ng communication between the memory and the microprocessor and the ABG, yung accelerated graphic cards. So siya yung nagsiserve na parang pinaka-communication, yung tulay. Okay? Then, number 3, we have the RAM. So, meron tayo RAM slot, ito, no? Tinatawag natin na RAM slot, DIMM, Dual Inline Memory Module. So, ito yung RAM slot. So, kung makita natin, meron lang siyang isang nuts, no? Ibig sabihin yan, we are using the DDR, no? Dual Data Random Access Memory. So, dito natin tayo nag-insert, no? In computer, guys, yung speed, nakadepende niyan kung gaano kataas yung memory. No? Mas mataas yung memory, mas maganda yung speed na inyong laptop or desktop computer. So, ano ibig sabihin ng RAM? So, yung RAM, yung Random Access Memory, is a peripheral that holds data temporarily. Temporary, meaning, hanggat na hindi nag-i-start yung system yan, naka-hold yung data dyan. But once
the system shutdown or restart, all data and memory will be all deleted. So, yun yung function na guys ng memory. So, kailangan pag bumili tayo ng memory, dapat i-sure din natin na mataas yung tinatawag natin na RAM. At least DDR, DDR3. Okay? Then, yung number 4, ito siya. Ito yung tinatawag natin na AGP PCI times 16 slot. Yung accelerated graphic port. So, meaning, dito tayo naglalagay ng ating mga video cards. So, bakit naglalagay pa tayo ng video cards? Meron naman tayong, yung motherboard, meron siyang tinatawag natin na built-in. Okay? So, kaya tayo nag-insert ng video card na mas mataas yung memory para pag ginagamit natin sa mga graphics, no, sa mga rendering, like for example, mga Photoshop, AutoCAD, na para mas maganda yung graphics, nag-insert tayo ng video cards. Okay. So, ngayon, mas maganda kapag meron tayong video cards. So, number 5, we have the PCI slot. So, yung mga old mother before, no, gumagamit lang ng PCI slot, na kung saan tayo naglalagay ng ating sound card, no, or video card, or yung internet card, or yung tinatawag natin na modem. Okay? So, dahil sa na-upgrade, nagkaroon tayo ng AGP. Okay? So, ngayon,